Yo, what's up mga kaibigan? Ako nga pala si Cripply at tayo muli nagbabalik sa panibagong episode ng basehan ng bawat break it down na kung saan papanoorin natin ang ginanap ng Universikulo 9 sa buhay 2021. Goryong Talas versus Apex pare, na kung saan na sobrang dikdikan ng laban. Napanood ko na to dati, papanoorin ko lang ulit ngayon kasi alam nyo na pre, diba? Parang content creator things, diba? Ngayon alam nyo na kung saan tayo lumalamang, diba? So, huwag na natin masyadong patagalin. Shoutout sa Alpha Guard, shoutout sa Rooftop Cafe, shoutout sa Spin That Shit. Tangina, ginawa ko ng sando pre para alam nyo yun, mabisa pa rin. Ano pa ba? Wala na akong ibang masabi pre, pero kayo, ano ba masabi nyo sa mga nangyayaring kababalaghan sa buong palibot ng parteng Luzon pre? Ako, ayos lang. Bahala kayo dyan, no? Pero solid yung kanta, pre. Alam kong alam nyo na din yun. Game tayo, pre. Huwag natin masyadong patagalin. Let's go. Sa buhay 2021, no? Parang medyo hindi ako nagulat siguro kasi naghamon na siya eh. Nung laban niya kay Vitrum, parang nag-expect na rin ako na parang sayang naman kung hindi siya yung itatapat sa akin sa semis kasi may kwento na. Lagi semis na pala to, no? Di ko kasi na-experience yun eh. Hindi ko siya expected, to be honest. Hindi na-expect nung kabila. Kasi Sir Goryo din niya daw expected. Kasi hindi ko rin expected na ako mismo yung makakarating ng semis eh. Kaya yun, kailangan ko talagang daan si Apex. Ang hirap i-predict niya kasi si J Black tsaka si Zenlook. Di natin malalaman kung mauumay na ba yung mga tao sa banat ni Zenlook tapos madadaan sa overall performance ni J Black. Pero di ba vice versa rin, malay mo ang dami pa rin talagang baon ni Zenlook na mga ganong kalidad na poetic shit na bara, di ba? Tingin ko si Zenlook, malakas talaga yan eh. Kung lumaki pa siya ng lumaki or mag-bloom pa siya, malaking chance niya. Jomar Black, pinagkaiba nila ni Zendes, well-rounded siya. Kaya ayun naman yung kay Luxury at saka kay M-Site, Jonas at Lipcram. Kung papapiliin ako siguro, baka ang matalo ni Gagiangas no nga pala, magkasabay nga pala yung isa buhay 2020 sa isa buhay 2021. Dahil sa putang ng pandemic na yan, no? M-Site si Luxury at manalo si Lipcram kay Jonas. Sa kabilang side, sa 2020, yun, Jonas Lipcram, alam natin yung mga Gagi, isa pa sa malupit pre, no? Tangina, kung di ako nagkakamali, yung nag-champion dito sa dalawang tournament na to, putang na pinagtapat, which is si MZ nga sa si Black. nangyari doon, pero na-excite ako kay MZ tsaka Lux eh. Parang sapakan talaga yun eh. Walang gender, sapakan talaga. Gusto ko talagang mabitaw lahat ng malinis to para pag nabitaw, hindi ka makatulog dito, tol. Galingan natin kasi susulidan ko talaga. Try kong hindi magkamali para malinis yung performance natin pareho. Flip top Universikulo 9, nandito naman ngayon sa Gabaldon, Nueva Ecija. Shoutout sa inyo sa pagtanggap sa amin dito. Shoutout sa internet nyo. Shoutout sa lahat ng kasama natin sa Zoom meeting. Tangina, sa barracks to eh. Shoutout sa lahat ng support ng tunay. May collab din pala yung A to Z sa mukhang flip top to pre kasi tingnan nyo, may kamay tas may coin, so Mula noon hanggang ngayon at sa susunod pa, Flip top magigay para sa parating natin laban, oh. parang medyo nakaka-hype panoorin talaga to. Medyo nakaka-hype tuloy panoorin tong laban na to, no? Isabuhay 2021 semifinals. Kasabay rin ng Isabuhay 2020 semifinals kanina. Sa kanan ko, Valenzuela represent para sa inyo. Magigay tayo lahat para kay Apex. Kinapala na balat para matawag na alamat na akyatin nila At sa kaliwa naman, Bulacan at Makati represent para sa inyo. Magigay tayo lahat para kay Goryong Talas. iwan na marka. At sa kaliwa naman, Bulacan at 300 ako dyan. Tangina. Ano masabi nyo pre dun sa mga posta-postahan sa battle rap pre? Tangina. Ano kaya yung tingin nyo dun? Tangina, tayo mga Pinoy tayo, di ba? Mahilig tayo sa mga posta-posta, di ba? Basketball. Kahit sino, naalala ko ito, no? Parang kami ni EJ Power nung kay Tipsy Dimot. Ewan ko kung paano ba nabuo, pero syempre magka-roommate kami ni parang EJ, no? Parang out of nowhere lang bigla kaming nakaisip na putangin na pustahan kaya tayo. Pero ano yun, parang kaming dalawa lang yung nakakaalam nun, pre. Tas
di ko alam, pinili niya si Tipsy din nun. Kasi parehas daw silang Central Luzon represent. Ako naman, sabi ko sa kanya, putangin na mo kahit sino sa'yo, kahit sino din sa akin. Kasi putangin na Tipsy diverse mod pre, no? Putangin na parehas naman may tulog sa isa't isa yung dalawa, di ba? So, kahit mapasa akin si Tipsy, putangin na palong-palo pa rin yun. Anyways, yun nga, pinili ni EJ Power si Tipsy D kasi magka-division sila. Di napasa akin si Mot. Tapos nanalo pa. Panis, di ba? Ang ina mo EJ Power, shoutout sa'yo. Puking ina ka. Game tayo. Makati represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Goryo. Anyways, yun nga, no? Ano pala masasabi niyo dun sa postahan na, ano? Lantad. Pero feeling ko hindi sila aware dito, alam niyo yun. Parang pakiramdam ko siguro baka itong mga MC na to nasa isip nila, alam niyo yun, kasiyahan lang. Pero yun nga pre. Syempre, naalala ko nga din nung battle namin ni Zaki, may naririnig din ako doon na parang mga, di ko alam kung sino, no? Pero MC yun. Nakalimutan ko lang kasi sobrang daming MC. Sabi niya, tayo na Krip, galingan mo ha, pumusta ako sa'yo. Yung parang ganun. Pre, tayo na sa totoo lang, iba kasi yung, eto no, parang base sa experience. Iba yung pressure pag ganun. Parang alam nyo yun, imbis na tayo na magpe-perform ka lang nung pyesa mo, tapos biglang makakarinig ka ng ganun. Medyo, sa totoo lang medyo, sa personal kong ano, no, medyo nailang din ako ng konti. Hindi naman to the point na parang magagalit ako sa kanila. Pumusta siya, kahit alam nyo yun, kahit pumusta sa akin, tangin na medyo nailang pa rin ako eh. Na putangin na itong gagon to. Gago ko ba? Talas. Naiibang lakas, tabas, pati ang angas Dugo'y maninigas, kinamanong kaganib na banghelyo Real Jokes Clothing, Workaholic, Villainware, Hype Beat, 1870 at A to Z Clothing. Ito na nga pala ang A to Z Flip Top Collab. Silipin nyo yan. At syempre, shoutout sa bagong t-shirt din mula sa Batasismo. Silipin nyo rin yan. At sana supportahan nyo lahat ng sinusubukang gawing panawid ng mga MCs sa kabila ng lahat ng pandemya. At syempre, sana nag-enjoy pa rin kayo. At Shoutout sa Flip Top pre nung ginawa nila ng pandemic pre. Tangin ang yan eh, no? nakakatulong kami sa stress nyo. Legit boss. Nanalo ng coin toss si Goryong Talas. Pinili niya mauna si Apex. Tig 2 minuto dapat, 5 ang hurado natin. Pakinggan natin unang banat, Apex. Di ko malaman kung paano ko to sisimulan. Goryong Talas, tangin ang pangalan yan, pang Sinimawan. Record na Sinimawan din yung ano yun, nung sa palabas. Record neto 10-11. Palabas sa anong channel nga ulit yun? Wow, ang astig mo. Record neto 10-11. Wow, ang astig mo man. Gusto niya ngayon maging 11-11. Wish mo lang ah. Ang gusto neto, pabugi. Solid intro pre. First 2 lines jokes, tapos 3-4, sapak, gandang punto. Naghahamon-hamon pa. Kung ganyan ang laban, uuwi kang talo sa pusta. Kailangan mo magpaderma bago mo ako mapatumba. Pero ano naman kung meron kang gwapo na mukha? Bano ka tumugma. Sa grupo nyo, ikaw yung pinaka-commercial, pero yung commercial kay Apok na punta. Ang sarap mong tusok-tusukin ng burike, gusto palaging puri-purihin kadire. Para kang tibu sa kulungan ng mga babae, puging-pugi sa sarili. Saka ka na magpiling pag pinipicture ka na sa mga video ni Abra. Ang lakas ng loob mo porket kasama mo palagi sa picture si Plasma. Feeling hero. Feeling invincible. Feeling omniman. Feeling matalino. Feeling magandang lalaki. Feeling all-in-one. Feeling niya model siya ng Coke in can. Feeling gwapo yan tuloy yung karera niya, takbong pogi lang ah. Kung lagi mo yan Borbaraseta pero pasok pre, no? Malupit to. Tanginang yan. ipapangalandakan, makitid ang utak mo. Kasi kung talagang pogi ka, dapat chill ka lang, katulad ko. Napanood ko yung laban mo kay Delo. Solid ah. Lultol corny ka. Yung palaman sa sabon sinusundan ng mga tao parang soap opera. O di ba? Pinagmamalaki mo na marami. Ha? Utang yan. May natin sa oo at sa hindi pre, pero putang ina. Sobrang lupit na ito ni Idol Apex pre. Parang kayang-kaya niyang balansehin lahat na parang effortless, no? Tangina na ganun siya katindi. Sa malupit kasi putang ina, yung gutom niya hindi nawawala, no?
Lultol Cornica. Yung palaman sa sabon sinusundan ng mga tao parang soap opera. Sir. O, di ba? Pinagmamalaki mo na marami kang kabit. Pero alam mo yung mahapde at masakit? Nung birthday ni Smag, sinabi sa akin ni Harlem, sa harap ni Enigma, na si Shay daw, tinira yung kapatid mo sa puwet. Pinapanood ni Shay kay Harlem yung pagsisex nila sa phone. Pinersa daw ginanona. Maluwang na yung puwerta kaya sa puwet niya ibinaon. Ginagago ka ng tropa mo ngayon. Parehas pala kayo ng kapatid mo na may trauma sa sabon. Ayun na, hindi ko alam kung legit, no? Pero, pre, kung tangay na legit supporter ka ng, hindi naman sa, hindi. Kung sumubaybay ka sa flip top dati, parang yun nga, maaalamin mo yung ano mga ginagawa nila sa buhay, diba? Parang gano'n, no? So, hindi ko naman alam kung legit yun, no? O baka gusto niya lang i-connecta dun sa sabon-sabon angle. Pero mukhang madalas din naman ang mga nasabi sa flip top, paminsan-minsan. Pero may PM Tring eh. Nagsisimula pa lang tayo. Okay ka lang ba, Chong? Tinan nyo din na makatugol. Mga banat nito noong, rookie siya, priceless. Nagpi-freestyle agad, di na nagma-mic test. Kaso yung dating champion ng tryouts, so ngayon nagpapalaki na lang ng triceps. Nag-focus na lang sa fitness kasi nga walang skills. Bago magbuhat yung protein shake, kinahaluan ng Dayan Pills. Ano yung Dayan Pills? Di ko alam Dayan Pills. Sorry guys. Adik sa barbell, naka-body fit sa battle, tang ina-hustle, mag-aama namin lang sa chapel, mag-flex pa ng muscle. Tang inang pormahan yan. Kahit si Arik di magets. Yung suot parang galing sa pamangkin ni Tita Bet na naglalaro pa ng Gigapets. Rapper na body fit damit, anong tawag dyan? Hip-hopet? Isa ka sa mga unang dumating. Champion sa unang tryout sa batch 1. Una ka nang napansin, kaso babaero ka nga pala. Sa una ka lang magaling. 10 taon na tayo sa liga. Ang tawag na sa atin, veterano. Marami sa akin sumusubaybay kahit natatalo, samantalang sa'yo miski makamit ang panalo, wala pa rin interesado. Kung si Batas yung Beyonce ng ilustrado, si Sayad yung Kelly Roland na sintonado, ikaw naman yung pangatlong member ng Destiny's Child na di kilala ng mga tao. Kasi pag ito Gagi, no? Tangina, hindi ako familiar dun sa Destiny's Child, pero feeling ko andun si Beyonce, tas yung pangalawang sinabi niya, tas yung pangatlong tangina, no? Simple lang, pero putang ina, mabisa. nag-perform, 5 yung grado. Pag ako nag-perform, kala mo 5 de Mayo. Kinakausap ka ni Goryo sa salamin, ang sabi niya, sino nga ba ako? Kumpara sa'yo yung narating ko, malayo yung estilo ko, di ko binago, habang yung spade, kinakahiya mo. Oo, parehas tayo nag-improve pero mas advance yung laro ko. Ako yung magaling na mas gumaling pa, ikaw yung banu na natuto. Tropa niya daw si Batas, kaya tinatawag niyang best. Hindi niya alam ang turing sa kanya ni Mark, isa sa mga alaga niyang pets. Pinapalitan niya sa iyo yung spade, kasi alam niyang ang Wex. Nagpalit ng pangalan dahil sa Batas, parang kasalan sa West. Papalit pa. Isa pang palit ang pangalan, bubugbugin ko na to. Palit ka ng pangalan, pukin ang ina mo. Paiba-iba ka ng pangalan, maraming nga dyang walang pangalan na mas malupit pa sa'yo. Papalit-palit ang pangalan tong tanginan to. Sa susunod yung karir mo naman, yung palitan mo. Puwera Biro Gio, ano na naman ipapaalam mo sa parents mo? Kung dati nagpalit ka ng rap name, ngayon magpapalit ka na ng pangalan mo sa NSO. Ang spade daw ay pala. Kaya pala nagpalit siya kasi akala niya palaging panalo. Yung pala hindi mabisa. Kung ang spade ay pala, tapos wala sa yung napala yung liga, ibig sabihin isa kang pala, muni ni Enigma. Ano na pala sa'yo Pala reference, pre. nila Vitro at Ultimate, wala tarantado. Samantalang sila Bagsik at Mastapit para kung binigyan ng trabaho. Kaya kong sumugal, kahit delikado na matalo, binibigyan ko ng tsansa yung mga bago, ikaw binibigyan ng bago para may tsansa kang manalo. Ang Tangina, ako kompleto sa regalo. Di ko na alam kung ilang minuto na to, no? Pero,
Mabisa pre, kompletos recados yung ano niya, meron siya jokes. Kumbaga, kung iaalin tulad mo yung seryoso niya sa ano nung first half, parang mas marami siyang jokes doon pre. Kumbaga 70%, 30% technicalan. Soap opera, mabisa yun. Tapos eto, di ko alam patapos na yata round 1 niya, pero mukhang pumupunto na siya dito pre. Tunay na veterano, maraming kaya na gawin. Ito mukhang may kaya na ang kaya lang magmagaling. Ang sarap mong sapakin. Hindi si Goryo yung kalaban mo sa harap ng salamin, kundi si Spade na nagsasabi na tanga ka pa rin. Tayo mo ng banat ko yung talas. Sakto, tapos na. Solid na round 1 mula kay Apex pre. Para sa akin bilang fan lang din siguro ng battle rap. Parang yung ender niya medyo sakto lang. Tingin ko. Pero yung buong ano nun, papansin mo pre, kompleto siya doon pre. Hindi lang yun, yung pagkakatahi niya pa ng mga sulat niya mabisa rin. Alam niyo parang sobrang smooth palagi ng pagdaloy ng punchline. Saka sobrang bihira kang makakita ng mukha ngang wala eh. Halos wala kayatang makikita ng 4 bar na mula kay Pex na walang punchline sa dulo. Diba? So, oh fuck. Okay na si Lance. Ano, veterans move pre, kompleto. Jokes, bars, punto, multi, mabisa. Anyways, pakinggan na round 1 ni Goryo. Tingnan natin. Michelle Down, Destiny's Child. Alam nila yung ano, no, Destiny's Child. Na, siguro late lang kami dito sa Bicol. Michelle Down, Destiny's Child. Sa anggulo mo akong papatol. O Destiny's Child. Kasi sa larangan to kay Survivor. Hindi ko ano yun, pero feeling ko kanta siguro yun ng Destiny's Child, pre. Pero solid na ribat yun para sa akin. Kung sakaling kanta yun ng Destiny's Child, tas na singitan niya ng ganun. Solid yun. Shake that ass! Shit, deres. Pagkatapos kong lumaban sa tawi-tawi, nilabas yung bracket ng tour ni Punyemas. Yung isa buhay run ko raw, fucked up na. Tipong kinantot ng malas. Matalim daw kasi to. Tanong ko paano? Kung saan lang tong ungas yung dumanas. Dahil kailangan niya munang bumagsik. Talunin yung master bago tumalas. Habang dalawang lirikal yung tinumba ko. Solidong teksto, panghukreto. Sobrang legit ng sulat, pang notaryo. Legal yung dokumento. Kada bug ako. Diyos mio, yung verso testamento, tasahain nyo sa akin dito A to Z. Pambata tong alpabeto. Pero Apex daw kasi. Apex, yung high speak ng Tarsulok. Yung mayor de edad na may mitsang walang pasabog na pumutok. Kaya bumagsak nung huling finals. Naging umbok lang yung bundok. Ngayon tatapak-tapakan ko lang tong Apex pagtungtong ko dito sa tuktok ano. Kaya ka mas Apex, pagtungtong ko dito sa tuktok. Apex Summit, pre. Bundok. Toti. Nickname niya Toti. Tungtong ko dito sa tuktok ano. Kaya ka mas Toti. Nickname niya Toti. Tinapat ka sa uling pambato ng Chingchong. Dahil mo pang lumaban ng beer pong sa drunken master ng Ingkong. Indoor sports lang to sa akin. Ping-pong. Kaya wala akong pake. Scene zone. Magaling ka mang ungay sa mga laban mo, tama? Epe, ngayon durog ka kay King Kong. Bunggong! Pero may aminin ako. Solid yun, no? Parang one-liner shit na, no? Bla, naka-rhyme scheme. Ding dong. Di kita titignan. Sin zone, di ba? Tangin na. Bisa. Sikreto lang to. Kala ko July yung laban namin. Medyo naatat ako sa duelo. Pero alam niyo naman yung alak sumasarap pag tagal, di ba? Mas malinis yung taga pag merong buwelo. Sabi ng fans neto, panalo na to. Matik daw yung kampiyonato. Oh, okay! Basta pag nanalo ka, wag ka makakalimot ha. Iuwi si Sardeo. Latre ba? Sino niya yan? Tawa ng walang humpay. Pestong comedy ko ngayon, dark humor. Nakangiti itong aaray. Ako sa standing kong stand-up comedian. Stand to sa stand-out guy. Kasi kaya ko rin magpatawa, ito inside joke ko. Pag sa ataol ko to inilagay. Upset ang aabutin mo dito. Setup ko pang execution. Pero di ikaw tinatalo ka sa labang to. Kundi expectation. You're getting schooled dito sa small room. Class in session. Kahit sanay ka ma-oral ni Boss Los, basag ka sa recitation. Kasi di gagana yung katana nitong bato sa Apex. Mas batusay ako! Oo! Kenshin nung wala pang ex! Masaragan ako sa Upex! Panggaspangan ang aking specs! Basta kasarap rider na DNX na may kamao na rider ni BTX! Kaya walang BTX, tayo na di ako familiar doon, pre, no? Tayo na.
Ang dami kong references na hindi ko alam, no? Bobo siguro ko. Tangina. Be ang wordplay Pero ang ganda ng ano. Minsan na-appreciate ko na lang yung bars, pre, pag ano, alam mo yun. Sobrang ganda sa tenga ko. Para sa akin, solid yun yung pagkakalatag niya nun. Na DTX. BTX. Saba. tong bato sa Apex. Mas bato sa ako. Oo, Kenshi nung wala pang ex. Masaragan ako sa Upex, panggaspangan ang aking specs. Basta kasarap rider na DMX, kami kamao na rider ni BTX. Rider ni BTX. Kaya walang Pa-explain nga ako nun, pre. Sa baba. Thank you. silbi ang wordplay, multi, mga corny mong pang lap trick. Dahil tong punchlines ko, moderno, naluluma yung antics. Di mo to kayang sikmurain. Tipong napanis na yung sandwich, kaya easy ka lang sa akin, one click, parang diskarte ko sa side bitch. Huh? Luma yung antics, di mo to kayang sikmurain. Tipong napanis na yung sandwich, Di mo kayang sikmurain, tipong napanis na yung sandwich. kaya easy ka lang sa akin, one click, parang diskarte ko sa side bitch. Easy ka lang sa akin, one click, parang diskarte ko sa side bitch. Pakiramdam ko naman sumasolid si Sergorio pagdating sa ano, no. Alam nyo, meron siyang konting hindi ko naaabot, pre, na mga banat. Pero yung mga simpleng one-liner niya na paganto, yung 4-bar setup, every line may something, diba? Putangin na. Tingin ko yun yung naging lamang niya kay Apex, kung sakaling may ilalamang man siya, parang ganun. Para sa akin, panis ka sa akin, parang na sandwich. Tapos ilalagay mo lang sa third line. Para sa akin, mabisa yung mga ganun. Tingin nyo ba? Real talk. At para sa lahat na nagsabing talo na ako sa labang to, na, alam kong milyon-milyon kayo. Pero di totoo yung news. Dahil tong performance ka ngayon, Tupac Shakur. Doon sa House of Blues magiging bogus lang yung pag-trending mo sa akin. Kahit sa YouTube, ipaboost. Kahit parang music video lang to ng Oblax. Fake yung million views. Kaya sabihin mo na, Music video ng Oblax, fake yung million views. Feeling ko baka mga issue siguro to ng quarantine, no? Gusto lang yung pag-trending mo sa akin. Kahit sa YouTube, ipaboost. Kahit parang music video lang to ng Oblax. Fake yung million views. Feeling ko, Kaya sabihin mo na, gusto mong sabihin. Speak mong personals mo ngayon. Alam ko nadamay mo yung girlfriend ko, pamilya ko, mga anak ko kung ganun. Pinasok mo tong malaking bagyo, magbimistulang ka lang ambo, no? Magsa-champion ka rin sa isa buhay, Pex. Kaso di ngayong taon. Tayo pala ang banat, Apex, pakinggan natin. solid pareho, pre, yung round 1. Mas kung teknikalan yung usapan, mas madaming binitaw si Sergorio, no? So, pwede nating sabihin na sa kanya na yung aspetong technical. Sa pagiging balanse naman, yun, basta di ko pinakatumatak sa akin na teknikalan ni Pex yung ano ba yun? Yung soap opera, mabisa yun. Yung punto niya sa bandang dulo, so yung mga pala, mga ganun. Meron lang ako siguro feeling ko kung sakaling mag-judge ka sa battle na to, nakadepende lang din sa preference mo. Ako medyo hindi ko nagigets yung ibang references ni Sergorio. Sorry. Siguro sa akin na yun. Mali ko yun. Sorry. Pero rebat lamang din si Gorio pagdating sa rebat, pre. Kasi puta wala naman rebat si Ipix. Paano lalamang si Ipix sa rebat, di ba? Puta na yun. Anyways, yun. Nakadepende sa trip nyo, pero para sa akin mas naabot ko lang siguro yung ibang punchlines ni Apex. Pero feeling ko kung sakaling nagets ko naman yung ibang banat siguro ni Sergorio, lalo na yung mga BTX, di ko alam yun eh. Feeling ko kung sakaling lahat ng references ni Sergorio ay alam ko, baka siguro nakadepende, either tayo siguro, baka mapagoryo din. So, yun. Hindi mo siya seryoso yung battle rap, pre. Kahit Boss Lots na naman sa 2021. Walang-wala na ba? Ganyan ka ba pinanganak, ha? Tatanga-tanga? Baka pag sinuntok kita mamaya-maya, ikaw yung babakla-bakla. Ikaw yung sinabihan ako na namamakla. Boom! Talino! Ikaw nga, mukhang kaka-clock out mo lang sa Adonis bago ka pumunta rito. Ang lupit ng round mo na yon. Ang husay ng pagkakatahi. yung rebat ni Apex sa round 2 sa tingin ko, alam mo yun, mas para sa akin, mas okay siguro yung rebat ni Sergorio sa round 1. Patok yung storya. Siguro yun na ata yung pinakamabisa na gamot sa insomnia.
Di ko na malayan. 10 minuto na mala ako nahihimbing ko, hindi pa dahil sa ads na Lazada, hindi pa sana ako magigising. Pero Biro Gio, ano bang pinunta mo rito? Yo. Tangina, tingnan mo naman. Sabi ko kanina, wala kang fans. Ramdam ko yung dutom mo. Kung alam mo lang, di pa tapos yung round 1, ang sarap na ng tulog ko. Di ko na malayan. Gagi, may ano siya, no? May dapa si Pex nung ano, no? May dapa siya nung round 2. Pero Biro Gio, ano bang pinunta mo rito? Yo. Tangina, tingnan mo naman. Sabi ko kanina, wala kang fans. Ramdam ko yung dutom mo. Kung alam mo lang, di pa tapos yung round 1, ang sarap na ng tulog ko. Di ko na malayan 10 minuto. Naapektuhan yung about sa battle niya na may insomnia daw siya, no? Tapos nagising siya sa ads ng Lazada dahil dun sa simpleng dapang yun, pre. Lalo na sa ano, alam mo yun, si Sergorio, tangina na umarangkada din siya nung round 1. Minuto na pala ako nahihimbing ko, hindi pa sana sa ads na Lazada, hindi pa sana ako magigising. Napaka-boring talaga. Tanong mo pa kahit kanino man. Yung mga laban mo parang pagbabago, ang hirap simulan. Ikaw lang, yung battle rapper na pinakamasarap deadmahin. Para mapanood mo yung battle niya, kailangan puwersahin, real talk. Pag merong bagong battle si Gio, yung mga comment, walang kinalaman sa video. Meron na bang 2x2? O kaya, kailan next battle ni Sinyo? Alam mo kung bakit, iho? Wala kang Sabi niya dun sa mga comment na ganun, pre, yung ang lalayo. O, tangin na. Naalala ko, tangin na nung panahong ano eh. Yung mga yung like kong panalo si moments. Tangin na, pre, ang dami nun. Tangin ang bobo ko nga eh. Hindi pa ako content nun eh, no? Pero, tingin ko yun siguro yung pinagsisihan ko doon. Pero feeling ko goods na rin, no? Kasi feeling ko kung sakaling ganito eto na yung pinaggagawa ko, putang ina. Baka may mga nasira siguro kung ano. Pero yun, ano masasabi niyo doon, pre, doon sa mga comments na sobrang lalayo hindi tungkol sa battle? multi. Wala kang flow. Wala kang talino. Sabihin mo nga sa akin, Goryo, ano bang ginagawa natin dito? Ang multi ninyo. Alam mo kung bakit, iho? Wala kang multi. Wala kang flow. Wala kang talino. Sabihin mo nga sa akin, Goryo, ano bang ginagawa natin dito? Wala siyang fans. Hindi ko alam kung ano, pero para sa akin nakakatawa yun. Kaya sinong bibili pag gumawa to ng mixtape? Yung mga thumbnail ng video niya kabaliktaran ng epekto ng clickbait. Kaya wala rin tuloy sa'yong umaasa na manager. Kasi yung buong fanbase mo, kasya sa tricycle. Tapos sasabihin niya, ayaw niya ng fans. Shit, ang bait! Ganyan talaga pag wala ka, kunwari ayaw mo para hindi masakit. Siya daw, yung pinabatang Brad Pitt. Seryoso? Ulul, Jano Gibbs, hindi mo kami maloloko. Jano Gibbs. Jano Gibbs na walang ganong gigs. Tutugma pa nila yun, mga simpleng ganun. Jano Gibbs na walang ganong gigs. Jano Gibbs na walang ganong gigs. Proud na pakboy. Macho Pips. Nahulihan siya na may kadate doon sa Green Hills, Annapolis. Binayagan nung nakaraan, nung namatahan na may nakarandom kiss. Sa lakas ng pagkakasipa, yung tamod niya, tanggal yung calories, pero ganun talaga. Sa Ano na-imagine yun, no? Yung tamod niya, tanggal yung calories. lakas ng pagkakasipa, yung tamod niya, tanggal yung calories, pero ganun talaga. May napipisang itlog pag may bagong chicks. Hindi mo ako matatalo kahit gumamit ng pinaghalo-halong cheats. Hesoyam, full clip, Rocketman, Bago Vicks para tong Great White na nilaban sa anchovies para kang bahay ni M-Site na pinagtripan ng arsonist. Pansin ko sa kanya pag walang crowd, akala mo alamat, pero pag may tao na kabado, parang gago na mag-rap. Manganga mo yung baho mo, kaya ayoko sana ipagkalat. Basura ka na ulit kapag bakunado na ang lahat.
Sabi Tayo na may mga MC din ganyan eh. No? Lalo na siguro no, mapapansin natin si Sir Gorio, teknikalan yung sinasandalan niyang estilo. Pakiramdam ko mas epektibo talaga yung mga ganun pagdating sa, alam nyo yun, kayo-kayo lang. Kasi small room, tas puro MC. Putang ina yung mga MC, kahit ako paminsan-minsan, no, alam mo yun, mabilis akong madala sa bar pag alam kong, alam mo yun, kahit hindi siya ganong kalakas, pero pag napag-isipan na may simpleng wordplay na hindi mo na kailangan na explain, mabilis ako din na, putang ina, mabangis yun, hindi ko naisip yun parang ganun. Tapos, sa ibang banda naman pre, pag nagjo-jokes ka, tangina, pag corny yung joke mo, tas puro MC lang, wala pre, parang sipat na sipat yun. Tapos tingin ko lang naman. Sayang nga, no, putangin na nga. Kung sakaling taga-metro lang din siguro ako, sana nakapagbigay din siguro ako ng konting quarantine battles. Kahit isa man lang o dalawa no? Para at least na testing ko sana. So, yun nga pre. Tamang, tayo? Siren. bago na mag-rap. Manganga mo yung baho mo kaya ayoko sana ipagkalat. Basura ka na ulit kapag bakunado na ang lahat. Sabi Walang bars pre, pero para saan mga simpleng punto na mabisa pre. Tingin ko lang. niyo kay Mot. Pero pa. Parang plakang nasira. Napakawalang kwenta talagang. Kay Mot. Pero pa. Parang plakang nasira. Napakawalang kwenta, talagang napakahina. Pag sinubukan na mag-rap ng mabilis, nagkakamali na, double time na nga, tangina, minamadali pa. Paano ka naging hasa? Kung di ka nakakahiwa, dapat nung Agosto pa to, kaso bawal ang bulol kapag buwan ng wika. Goro yung talas pero mapurol yung tabas ng dila. Eto ba'y malalim? Madali lang mabungkal. Goro yung talas pero galing kay Sayad yung gamit niya na punyal. Para magpasulat nagpapapalit pa ng dolyar. Pero gets ko yung hassle. Pangit mamabulgar. Pagkatapos ng pandemya makikita nyo si Barry marami nang napundar basta. Maiintindihan nyo rin si Sayad pag bumalik na sa normal. Eto ba'y pumalit kay Dikta? Isang mahinang nilalang. Yung uprising parang EDSA Revolution kasi naman. Si Dikta, si Marcos, si Gorio, si Cory na Dilawana. Pinalitan yung diktador na madali lang diktahan. Sabi niya kay Beatroom. Kaya sa pagrarally, hindi ako sumasama kasi yung tumpok na hindi mahulugan ng karayom madaling hagisan ng granada. Ha? Yung mga linya na ganyan, pwede nang maging kampyon. Marami man o konti, madali talagang ihagis yung granada kasi magaan lang yun. Tapos ang sabi niya pa, sa safe lang ako. Yan. Mga tulad mo na i-stack sa mid-tier kasi play safe kayo. Iisang bagsak. Parang sayaw na iisa lang yung indak at bayo. Average na linya nagtutunog pang top tier kasi mababa expectation sa'yo. Ano nga sabi nyo doon pre sa mga battle MCs na parang may template? Alam mo yun, kahit alam mong malupit naman, pero mukhang nakakabawas, no? Parang pag may nakapanood akong mga battle MCs na iba ngayon, hindi naman sa piling mabangis ako, no? Pero mabangis naman talaga, di ba? Joke lang. Pero yun nga, parang nakakabawas ng epekto, no? Tangina, yan yung mga pagsubok din na paminsan-minsan kailangang lusutan, di ba? Parang sa panahon ng paano ka makikilala kapag iba ka eh. So, halimbawa sa panahon dati, no? Tangina, biglang sumulpot si Mot, pre, di ba? Tangina, biglang nag-aanagram yung putang inang yun, di ba? Parang boom, may ka kagad, meron ka kagad sarili mo. Parang ganun. Tapos biglang, halimbawa ngayon, diba, parang sa typical na mga nagbabattle rap, biglang sumulpot naman si GL na putangin na may train of thought, tapos may mga, alam mo yung you're screwed sumabay sa current shit niya dati, putangin na feeling ko yun yung niya eh. Yun yung nagpatagos sa kanyang putang ina, bigla siyang, alam mo yun, parang doon na biglang nagsidami yung mga sumusubaybay sa kanya eh. Kasi putangin na, ang lala din naman talaga nun, naalala ko sa practice nun, putang ina, sabi ko gago, tangina ang galing na itong taon to. Parang may mga ganong shit din.
So sa mundo ng mga normal na battle MCs, biglang may nag-you're screwed sumabay sa current na ginawa mo sa round 3, puta boom. Si GL andyan na din. Kasi ngayon, si EJ Power, puta na kung sino-sino pinapatay. Ang inang yan. So yun na naman sabi nyo dun pre sa mga battle MCs na may template. Ako sinusubukan ko naman na maghanap pang ibang flavor pa kung ano pa yung pwede ko madagdag sa akin bilang malupit na tanga. Pero pwede kayo mag-share ng insights nyo pre. Ang bagsak, parang sayaw na iisa lang yung indak at bayo. Average na linya nagtutunog pang top tier kasi mababa expectation sa'yo. Kung gagayahin mo lagi sila sayad at batas, paano ka lulutang putang ina mo? Pero kung sa bagay, pinalitan niya yung spade kasi di niya kayang sumugal sa laro. Sa kanyang career, ang pinakamataas niya na deal, 14K, handog sa kanya ni Bossing A. Ako panalo sa hits mala Morning Blaze. Marami ka ng katulad parang peking jersey ng Golden State. Kaya kahit mambluff ka pa, panis ka sa Joker na naka-poker face. Kung suntok ang mga bara ko yung katawan mo kalas para akong si Janriela. May karapatan akong mag-angas. Janriel? Si Casimero ba yun? Janriel Casimero? Putang ina, wala yung sound. Sa Joker na naka-poker face. Kung suntok ang mga bara ko yung katawan mo kalas para akong si Janriela. May karapatan akong mag-angas para kasi Donaire gusto mo nang umatras. Kung meron ka pang natatagong baraha spade, wag mo nang ilabas. Dapat inuwi mo na lang yung hawak mo ng flash kasi meron na kwadro alas. Yung huli kong laban nakakaloko. Pag natalo luto, pag nanalo loto, wala akong paki sa mga huradong boto sa mga taong bobo. Sa tingin nyo, deserving siya? Sa tingin ko, oo. Pag natalo mo ako. Tayo pa naman banat, Gorion Talas, pakinggan natin! Tingin ko litaw yung mga ano dito kay Pex pre. Yung dapa niya sa round 1, medyo nahirapan siyang iahon-ahon yun ng konti. Jano Gibbs joke. Ano pa ba mga nangyari dito? Yung punto-punto, mga MC pare-pareho daw yung tunog. Yung pag natalo luto, pag nanalo loto. Okay. Tapos yung ender niya para sa akin bilang nagmamarunong parang medyo sakto lang. Pakinggan na round 2 ni Spade pre. Tingnan natin kung makakapag-rebat pa siya ulit ng mabisa dito. Game. Nag-clock out daw ako sa Adonis. Sabi ng gagong to. Talaga, Pex? Bakit? Inabangan mo ako? Musta na yung pek-pek ng shota mong pinadlak mo, ha? Chismis sa batis na wala mo rin yung susi, ha? Chismis sa batis. Totoo ba yun? Yung mga feeling ko siguro, totoo siguro yun sa mga bandang ibang lugar, no? Yung naglalabas sa batis, no? Putang ina. Chismis sa batis ang puta. Chismis sa batis na wala mo rin yung susi, ha? Kaya sad boy ang iyong patotoy. How ironic lang, parang si Tips, di ba? Si Basha siya pero di mapopoy. Balita ko, di mo na makita yung One Piece niya. Di na babalik yung kanyang Joy Boy. Sobrang tagal yung walang sex, yung kulay ng Kev Specs, dilawan na. Mas rest in peace para kay Noy Noy. Corny ba? Ginaya lang kita. Gagawa ng storya para yung kalaban magmukhang tanga. Kaya di kay Shea galing si Bagsik Pex. Ikaw yung tunay niyang ama. Sa personal ka mabenta kahit walang kwenta. Ganun ka kumukota. Wala ro kasing pera pag masyado kang tunay sa kultura, di ba? Kaya pakyo ka, Jonah! Pero sa Putang ina. Pakyo ka daw, Jonas. Hindi, si Jonas yun. tayo, Pex, saliga. Tara. May lahi ba kayong kabron? Kasi yung pagiging hayop mo, gets ko na eh. Kaya huli ka, balbon. Pansin nyo yun? Tangina, kabron, huli ka balbon. Pag napepersonal sa laban, sumasabat sa round ng kalaban, asar talo, pikon. Yung mga sinasabi mo, di bagay sa imahe mo. Parang Chervalo ni Sargon. Ganon! Chervalo ni Sargon. Kaya magsimulan tayo sa... Gagi yung ano, na si Sir Sargon, no? Sobrang tikas, no? Para kang Generbalu. hindi bagay. Hindi bagay. Pikon. Yung mga sinasabi mo, di bagay sa imahe mo. Parang Chervalo ni Sargon. Ganon!
Para kang Jenner Balu. Kaya magsimula tayo sa pagiging honest specs. Isa kang matching na tokis. Dapat yung pagiging unggoy mo, nilogo mo, sa clothing mo, Ben Davis. Kaso nga malambot ka pa. Kay Derek Ramsey nung makita-kita niya yung ipis. Kaya tong bitch na to, bugbog sarado to. Panis si Rap Davis. Rap Davis. Teka. Davis. Kaso nga malambot ka pa. Kay Derek Ramsey nung makita-kita niya yung ipis. Malambot ka pa kay Derek Ramsey nung nakita niya yung ipis. Kaya tong bitch na to, bugbog sarado to. Panis si Rap Davis. Gagi yung ano. Oo. Alam ko na to. Yung issue siguro na ng bugbog si Rap Davis. Tayo na, ang dami ka issues na ano dito ni Sir Goria. Parang yung, anyways, di na para talakayin. Let's go. Pero ano tong narinig ko, may problema ka sa laban nyo sa judging ni Six, ha? O may problema ka sa judging sa laban nyo ni Six, ha? Medyo ang pait mo doon, buddy. Yung swerte mo sa isa buhay, parang utak mo, no? Hindi ganon kalaki. Pero di Motos yun, ma-judge ka rin sa sunugan sa Kumo. Kaya nila ma-XP pa Ron Henley. Ang galing nyo nga doon mag-judge, yung bangis. Lalo na yung MC, tsaka Zaki. O pwedeng Lipram, tsaka Zaki. Hindi. Tahimik, no? Medyo may issue, no? Pero actually, honestly, tol, isa ako sa mga namangha nun. Tanong ko lang, gusto ko lang malaman, magkano partihan nyo sa ransom? Masyado nyo pinapadaba yung bata nyo, no? Bakit? Para may porsyento ka sa dulo? Arik, sali mo ng flip-top yun, kahit wala ng tryouts, pupugutan ko lang ang ulo. Gagi siguro, pre, mo mainit din siguro yung... Teka, ayusin lang natin mukha ni Pex dito. Di ba? Yan. Tangina, hindi ko alam kung may nabuo bang tension sa pagitan ng Kumu at ng Flip Top nung panahon na yun. Kaya siguro nung, alam nyo yun, kasi yun nga, parang 'di ba si Zaki, putangin na grabe yung hindi matalo-talo si Zaki doon sa sunugan sa Kumu. Tapos parang nasisi yata yung mga hurado din at isa si Apex doon. Kaya siguro, ewan, nung bumalik ba si Apex sa Flip Top, parang pakiramdam niya siguro na pagkaisahan siya, parang ganun. Tangina, hindi ko alam, pre. Bahala kayo dyan. Masyado nyo pinapadaba yung bata nyo, no? Bakit? Para may porsyento ka sa dulo? Arik, sali mo ng flip-top yun, kahit wala ng tryouts, pupugutan ko lang ang ulo. Di ba? Binirekdown ni Looney laban na yun. Pero yung explanation niya, walang laman. As ultime, ikaw malabo mo kayang paliwanag yun, tol. Haring araw ka pa naman. Tapos sabi mo sa laban yun ni Bagsik, yung judging sa pa naman. Si Pex naman tingin sa ura. Ba't kayo okay na nyo? Tapos sabi mo sa laban yun ni Bagsik, yung judging sa laban yun ni Six, binibring up mo lang. Masyado kang bitter, wag kang astang better, may gulay. Ang palaya ka lang. Ganito humiris, simple lang. Pero mabigat parang may angkor. Tong mindset ko, ruler, mananakop. Pero pag umanggulo, protractor. Di na kailangan ng referee. Pag tong wanto ko Pero mabigat parang may angkor. Tong mindset ko, ruler, mananakop. Pero pag Yung mindset ko, ruler, mananakop, ruler na. umanggulo, protractor. Pero pag umanggulo, protractor. Di na Tangina, no? Gagi. Mabisa yun. Putangin na, may reaction man o wala, mabisa yun. At pakiramdam ko siguro baka sa likod ng cam, tangina nagsisitanguan na naman yung mga MC, yung mga ganun. So, kailangan ng referee. Pag tong wanto ko humabol, wala nang count o mathematics. Bars ko mismo ang deciding factor. mat bars. Bars ko mismo ang deciding factor. Mga termino Ato, tanong ko lang, ha. May napansin ako sa grupo nyo, mga dating artifice, kayo nila Looney. Anong shampoo nyo? Kasi kami sa Ilustrado, pagalingan ng sulat, kayo. Papanutan ng noo. Carbon copy ka ni Marlon, body double. Alam na yun ng buong mundo. Kaso kakakopya mo ng Looney lines, pati yung hairline niya, nagaya mo. At oo, hinamo kita ng papagian nung huli kong laban pagwapuhan. Kaso sabi nga nila, ako si Jano Gibbs. Pero di nila alam, Paolo Avellino sa malapitan. Pero di ko pa nagmamalakihan. Okay na ako maging mokong na sa alam. Basta Jano Gibbs pang Maui Taylor, tumitrisam, 69+1. Kaya ano, Pex, asar ka na? Inis ka na? Bad trip ka na, bro? Alam ko, burat ka na. Kaso supot ka din, E di patuli mo. Namnamin mo to mga sinasabi ko. Damdamin mo to mga bara ko. Oo, magaling ka magpatawa, pero mas marami nakakatawa tungkol sa'yo. Magaling kang magpatawa pero mas maraming nakakatawa tungkol sa'yo. Putangin na. Tapos na ba?
Time. Tangin na. Ang dami mo to mga bara ko. Oo, magaling ka magpatawa pero mas marami nakakatawa tungkol sa'yo. Kala mo nag-iisip pa ng sunod no? Time. Tayo. Huling banat, Apex, pakinggan natin. Tangin na. Feeling ko round 2 gore yung talas ako dun, pre. Para lang sa akin, pre. Ano ba? May mga hindi masyadong naging epektibong joke siguro si Pex nung round 2. Sabayan mo pa nung nung stumble niya na medyo alam mo yun, kahit na gawa niya yung parte niya bilang malupit na itago yung ganun, medyo halata ng konti, pre. May konting semi-bulol-bulol, tas parang nahirapan siyang, hindi naman nahirapan ng sobra, kasi nakabawi din naman siya mga after ilan ba. Pero pagkatapos ng stumble niya, yung 4 lines parang alam mo yun, dumaan na lang na wala ng bisa. Pero yung sumunod doon na 4 bar, yun ba yung, ano pa yung ginagawa natin dito? Para sa akin, pasok yun kahit wala mang natawa, no? So, pakiramdam ko round 2 okay, Goryo. Para sa akin, sobrang solid nung yung utak ko ruler mananakop, pero pag umanggulo protractor. Tangina, ano yun? Solid haymaker yun, may reaction man o wala. Pakiramdam ko, isa pa siguro, no, na dahil nga, yun nga yung nasabi ko kanina, na nasa small room sila, mukhang mas epektibo din talaga yung technical pag gantong pag nasa ganto kang lugar eh. So pakiramdam mo kahit siguro yung style ko naglilin sa comedy pag nasa big stage, feeling ko baka magrunong-runungan din ako ditong sumabay-sabay sa mga ganto-ganto. At sana kayanin kung sakali. Sana magkaroon din ako ng alam mo yun, battle sa small room din, putang ina. Mga tipong zoning, no, tangina. 'Di ba parang medyo sakto lang yung tao doon. Anyways, round 1 Pex. Kasi medyo mayroon ako mga hindi na-gets kay Sergorio yung reference. Round 2, Sergorio, kasi mas trip ko yung protractor niya. Diba? Pakinggan natin round 3 na Apex, pre, let's go. So sinasabi mo, bias ako. Ha? Yun yung mga simpleng punto rin pala dun sa sa sunugan shit. Ender, Sergorio din ako. Sa rebat naman, Tay. Time. Huling banat, Apex, pakinggan natin. So sinasabi mo, bias ako. Ha? Yan ang kanyang pasaring. Bias talaga ako. Bias ako sa magaling. Hayop. Marunong na mag-spit. Di mo malaman kung nagsasyabu ba o umuubos siya ng weed. Yung estilo kasi neto, ubod ng lupit. Isa pa yun, no? Parang kung makukumpara natin yung ano ba yung first line niya? Basta may first line si Sir Spade dun sa blah blah blah. Basta dun sa yung one line na yun parang semi parang may meaning na para sa akin. Tapos dinugtuan niya pa nung sa protractor shit niya. Tapos kung makukumpara natin dito kay Pexpre dun sa first 2 lines niya. Marunong na mag-spit. Marunong na mag-spit. Di mo malaman kung nagsasyabu ba o umuubos siya ng weed. Hindi mo alam kung nagsasyabu ba o umuubos siya ng weed. Parang feeling ko pa joke yung atake niya na medyo So yung first 2 lines parang sakto lang. Unlike kay Sergorio na first line goods na, second line mabisa pa rin. Hanggang umabot ng punchline. Baka marunong ako, no? Yung estilo kasi neto, ubod ng lupit. Bubulong. Sisigaw, tas bubulong ulit. Kumbaga feeling ko si Sergorio naka 1-2-1-2, si Pex may 1-2-1-2 tapos may pa 4 bars pa minsan-minsan. Balance feeling ko kailangan din. Pero feeling ko siguro, yun nga. Yung tingin ko kasi pre yung 4 bar setup napakabisa niya pag madaming tao. Kasi parang mas na mo yung nila Alam mo yung parang nahihilot mo ng maigi bago ka dumating sa punchline. Di ko maintindihan kung bakit ka umaasta na OG. Patungan ka lang ng paa ni batas pang nagyoyosi. Meron kang PTSD nung nakaraan kaya tangina ka, wag kang papogi. Nung binatukan ni Rendon si Kiko Matos, naalala mo si Don G. Horror ko rin yung tugtugan pero bobo sa suntukan. Pagkatapos niya madagukan, di na nakagalaw ng tuluyan. Ikaw lang yung kilala kong nabatukan bago nabulunan. At dahil Gio at Jerry, kala niya may G to G na kantutan. Pero nung inaya siya ng man-to-man, bigla siyang natauhan. Nung binatukan ka sa harap ng lahat, mukha kang kawawa. Sa lakas ng pagkakasampal, tanggal lahat ng tutuli mo mula pagkabata.
Nabatukan ka dahil sa mga hirit mo na corny. Yung tunog parang dong, literal na donji. Nanigas sa takot nung hinampas. Di na nakalingon. Gustong tumakas kaso parang nakatapak ng patibong. Biglang nawala yung angas. Duwag ka kasi tiyong. Tumiklop yung talas na parang balisong. So sobrang lakas ng batok na bingi. Tabingi pa yung leeg. Daig pa na baril kasi shots fired yung huli niyang narinig. Hindi ko alam yung issue na yung preno, pero pinaglaanan ni Pex ng medyo mahaba. Legit siguro. Daig pa na baril kasi shots fired yung huli niyang narinig. Nagmukha siyang Becky. Di nakagalaw, tamang steady, parang nategi. Sabi niya, Tom na lang daw, di pa siya ready. Dinaga, walang nagawa kay Jerry. Jerry pangalan ni Don G, pre. Tom na lang daw. Parang tomorrow na lang daw. Si Tom na... Sa Tom and Jerry. Alam ko naman si Tom na si Mot. Tinawanan ka pa ni Apok kasi yung palad sa batok talagang baon. Sa sobrang lakas, masakit pa rin kamay ni Don G hanggang ngayon. Yan. Kasi, nagpi-feeling na gangsta. Tapos maririnig mo, binabanggit nito si Asta, mga hirit mo pambata. Nagsasabi ng mga reference sa manga. Kung yung generation mo na lang yung nare-reference mo sana. Kunwari, si Enigma at Batas, sila Vegeta at Nappa, si Tenshin at si Plasma, ikaw pwede kang si Yamcha. Wannabe na frat boy, ang daming patutsyada. Pag anibersaryo ng Triskelion, pakitang tao gama. Nakakahawa yung kabobohan mo parang lambda. Pili ko to double meaning pa yung pakitang tao, gama. Daming patutsyada. Pag anibersaryo ng Triskelion, pakitang tao gama. Nakakahawa yung kabobohan mo parang lambda. Ikaw lang yung nag-iisang delta sa samahan ng mga alpha. Wala yun. Sa uprising, isa lamang, tuta si Spade. Kung si Plasma yung tagabuhat ng K, siya naman yung tagakuha ng babes. Tanginang uprising yan, ang lakas man trip. Iahali ka sa bakla para makuha ni Batas yung chicks. Ikaw yung ipopronta para ikaw yung unang makita. Pero pag gangbangan na, ikaw yung nasa hulihan ng pila. Para Sir Batas. Hanggang bangan na, ikaw yung nasa huli ng pila. Pero pag gangbangan na, ikaw yung nasa hulihan ng pila. Para makakuha ng chicks, ikaw yung papapormahin sabay susunggaban sa likod ni Plasma ng panyo na may formalin. Para matauhan, ang dapat sa'yo, sinusuntok sa panga. Pinapakisamahan mo pa rin? Inuulol ka na nga. Pang may basketball o uprising, mukha kang tanga kasi hindi ka lang bangko, upuan ka pa. Sa mga basic na content mo, doon ka na kontento. Dinaig ka pa ng mga naunahan mo katulad ni Sorhenyo. Wala kang business, wala kang pangsustento. Pinagsusuot ka ng uprising shirt, wala ka namang porsyento. Yung mga tulad kong animal, hindi nakakandado. Yung mga tulad mo na hayop sa galing, dapat sa circus pinagtatrabaho. Yung pangalan nito, Gio De Leon. Mula noon, ganun pa rin. Walang pinagbago, masunuring aso ka pa rin. Sakto. Yung ilustrado may kantang hayop. Alam kong alam nyo rin, ang bangis niya doon sa music video. Parang maamo na kuting. Sa apelido mo pa nga lang, nawala na yun ang dating. Kasi kung De Leon, paano naging hayop sa galing? Ayun sa galing. Yung boses niya, ang lalim. Wow. Bili ka voice box pag nanalo ka ng 100 tao. Kaya pala horrorcore kasi yung boses tunog lumang hagdan sa haunted house na up and down. Speak Solid multi ni Pex, no? Tunog haunted house sa up and down na pa. voice box pag nanalo ka ng 100 tao. Kaya pala horrorcore kasi yung boses tunog lumang hagdan sa haunted house na up and down. Speaking of up and down, tinawag kang mukhang siopaw ni Balakid. Ang hassle niyan. Awit man.
Siopaw na ang palaman ay pusa na pinagtripan ng mga adik sa Pakistan. Binobola-bola ka ni Arik, asadong-asado ka naman. Napakadali mong malinlang. Tinawag kang siopaw kasi yung papel mo sa uprising nasa ilalim lang. Ano, tangina mo. Tanginang solid nun eh, no? Tangina, mabisa yun, pre. Tangina yung siopaw na bars mo paano, pati yung papel sa siopaw, putangina nasali mo. Tangina, magandang obserbasyon. Haymaker para sa akin, pre. Asado ka naman. Asadong asado, bola-bola. Napakadali mong malinlang. Tinawag kang siopaw kasi yung papel mo sa uprising nasa ilalim lang. Sir. Gusto mo ng real talk na nananampal? Pag nang downsizing yung uprising, ikaw yung unang matatanggal. Ang mga tulad mong basura, hindi na kailangan pang idaspan. Ang dapat sa'yo, kinokobi dun sa trash can. Habang buhay kang matatandaan bilang hype man. Maaalala ko ng tao bilang 4 na beses nag-champion parang Grand Slam. Ikaw maaalala ka ng tao bilang factory defect ng batch 1. Kulang pa ba? Dito nyo ako ikukumpara sa parang gago mag-isip. Mga bara ko legit para kung puno na yung bunga at mga dahon na hitik. Para kung puno na yung bunga na yung mga dahon ng hitik. Tangina, ganda, no? Ganda sa tenga, no? Kulang pa ba? Dito nyo ako ikukumpara sa parang gago mag-isip. Mga bara ko legit para kung puno na yung bunga at mga dahon na hitik. Yung akala nyo hanggang dun lang, meron pang ihihigit. Kaya steady lang kayo. Say cheese, hindi pa ako nagpipik. Tayo mo lang ba? Pipik, double meaning. Solid na ender. Solid yung siopaw, pre. Putang ina. Mabisa. Tangina, Apex pa rin, pre, no? Balanse pa rin. May mga joke siyang medyo hindi tumatama dito. Pero tanginang solid nung siopaw. Shit, pre. Tangina, mabisa yun. Solid din yung ender. Yun yung mga natatandaan ko. Yung siopaw saka yung ender. Hindi pa ako nagpipik. Pakinggan na round 3 ni Sir Goryo. Para Goryo Talas, pakinggan natin. Pwedeng papatay ng electric fan. Ay, init yan. Fuck fake friends. Sila yung mga taong doble cara, mga tunay na traidor. Sa panahon kasi ngayon, yung loyalty sa aso mo na lang makukuha. Chihuahua at Labrador. Medyo ganito kasi to eh. Mabait sa harap ng fans, pero yung ugali peke. Nantotropa para sa pabor. Kasong problema tol, wala ka ng fans sa papapaikot ngayon. Pinapatay ko yung ventilador. Pero real talk, gusto nyo real talk, flashback tayo 2010. Bata pa sila nila Shea. Sobrang dikit nila noon kambal tuko. Sila yung mga young bloods noon na one blood. Nakipagsandugo hanggang mag-champion yung SS sa 2x2. Binalo siya ng panibugo. Yung tropahang mainit, sintigas ng bakal, naging bulaan. Nasa loob kasi yung kulo. Hanggang maging bese niya si Abra. Nagpakainaso parang si Goofy. Nagpakasabog sa tropang artifice. Tobas pati Dubi. Press release niya, muni-muni. Pero mindset niya, money-money. Magpapalit ulo daw siya para kay J. King, di ba? Pero bakit di mo sinabi yun nung nakulong si Looney? See? Gagamit ka ng pangalan para may masalok at magatang. Nagaanyong tao ka pero kalahati kang hayop. Daig mo pang tikbalang. Nagpakain ka sa mga insekto dyan sa loob mo. Kinulam ka't binarang dahil may pakikalang sa pakisama basta may pakimkem at pakinabang. Dahil May pakikalang sa pakisama basta may pakimkem at pakinabang. Solid na punto mula kay Sir Goryo. daig mo pang tikbalang. Nagpakain ka sa mga insekto dyan sa loob mo. Kinulam ka't binarang dahil may pakikalang sa pakisama basta may pakimkem at pakinabang. Dahil matagal akit ang basa. Magulang madupang di lumalaban ng patas. Galawang showbiz magaling umarte, yun ang forte ni Mark Heras. Pero tatanggihan, magdedena usapang plastikan, tumatakas. Alam niyo yon, mga taong huli na pero di kulong, di kasi pumaparehas. Kaya para to sa mga taong ginago mo, mula sa sarili mong kasikatan, mula kay Price Tag Shea, Maagago Shernan, kay Sinyo Agasan, para dito sa mga taong ginagamit mo ngayon. Pero handang iwanan dahil ang habol mo lang naman talaga ay kabig sa salitang kaibigan. Mapapansin natin sa round 3 nila, parehas silang pumupunto. Di ko alam kung parehas ba sila nagre-real talkan, pero yung first half ni Pex nakarekta dun sa pambabatok. Tapos eto naman first half ni Sir Goryo parang nakarekta sa ano ba yun, yung about sa mga tropa pits na hindi tunay na tropa daw si Apex, parang ganun.
Mukhang ito yata yung formula nung pandemic sa tingin nyo. Tingin ko ganito siguro yung formula na pag third round na, putangin na, riltukan na to. Pero may panahon ka pang bumawi. Magsimula kay Abra. Para may anxiety siya ngayon. Yung karera niya, feeling niya nalipasan na. Napag-iwanan ng panahon. Alalayan mo, kausapin mo na may tumibay kang relasyon dahil mas maraming namamatay ngayon sa depresyon kaysa alta presyon. Ano? Tahimik? Awkward na? Tama na? Kahit di na tayo magpansinan after nito. Alam kong personal mo din ako. Mas real talk na. Kahit di na tayo magpansinan after nito. Alam kong personal mo din ako. Mas real talk nga. Sabi ni Apex, wag na, ano? Kahit di na tayo magpansinan after nito. Alam kong personal mo din ako. Wag naman ganun. Nga pala, nakita ko to si Pex, si Pex tayo na mabait to, pre. Nakita ko to dati nung nag-gig sila sa Mighty sa may QC. Tapos parang nanood ako nun. Tapos parang dumaan siya nun, pre. Tapos parang good luck G sa mga laban. Tapos mabait to. Saka ako mapapansin nyo, parang sabi ni Sir Gory, wag na tayo magpansinan. Sabi ni Pex, wag naman ganun. Puking ino mo. Parang... Tapos yung maalala nyo pa yung banat niya kay Sinyo, no? Yung parang parehas tayo ng katribo kita. Di ba? Yung tipong Kaya mapapansin natin na medyo nakakalungkot nga din talaga yung kanta ni Pex, no? Kasi parang alam din natin na friendly sa kapurda yung ginagawa niya. Pero, anyways, game tayo. Kesa alta presyon. Ano? Tahimik? Awkward na? Tama na? Kahit di na tayo magpansinan after nito. Alam kong personal mo din ako. Mas real talk nga lang tong sayo. Kahit amunin mo ko ng sutukan, okay lang tol. Kamao sa kamao, alam ko masakit yung sa katawan, sige. Pero mas masakit yung totoo. Kaya wala na, finish na. Tinoras ko na tong fake na best. Pagkatapos ito, sa McDonald's ka na lang. Magkaaroon ng BFF. Welcome nga pala sa barracks. Pinapatay dito yung guest. Checkmate ka sa shooter na gunmaster, bang! Madung sinapit mo sa chest. Checkmate ka sa shooter na gunmaster, bang! Madung sinapit mo sa chest. Checkmate ka sa shooter, bla 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 bang, madugo inabot mo sa chest. Okay. Double meaning shit, pre. Chest na dito daw binaril, pre, sa chest na, Madugong sinapit mo sa chest. At oo, hindi ako sikat. Di ako kilala. Di ako pan-trending, yun ang punto. Late bloomer, pero nung namukadkad, bulaklak ng tentel sa Naruto. Pero kung ihaambing nyo ako dito, wag na. Tawagin nyo na lang ako ng bobo. Bakit? Kasi si Apex, isa sa mga dahilan kung bakit minsan nakakadiri maging tao. Pero bago matapos to, gusto ko lang sabihin sa dating Apex, sa batang Apex, huwag kang magpapalamon dyan sa rap. May presyo mga bagay-bagay, may kapalitang lahat. Di mo kailangan manggamit ng iba para lang maging sikat dahil ang tao kailangan muna maging makatao bago maging alamat. Yun lang. Time, flip top magigay para sa laban yun. Ako sa tingin ko, pre, no? Tingin ko siguro mas yung angulo ni Sir Gorio parang umikot sa isa. About sa hindi pagiging, although na niya na maayos yun, na latag niya ng sobrang ayos, na mga mabibisa, saka may mga pasimple rin siyang bars na yun. Shooter, checkmate, bang, putang ina mo, madugo, inabot mo sa chest. So solid yun para sa akin. Tapos yung punto-punto niya. Pero parang umikot siya sa isang angulo lang. Tapos si Pex naman, parang yung first up niya about dun sa pambabatok na Kung ikukumpara mo yung angulo ni Pex, marunong talaga ako. Pero kung ikukumpare mo yung pambabatok na angle ni Pex, dun yung, di ko alam kung real talk putang. Pero kung ikukumpara natin siguro yung real talk ni Pex sa real talk ni Sir Gorio, mukhang mas matitripan natin yung kay Sir Gorio kasi medyo mas mahaba, saka dun umikot. Pero kung paramihan siguro ng, alam mo yun, angulo, para sa akin kasi battle rap din, pre, bilang ako, paramihan ka ng angulong masilip, kahit na hindi mo trip kalaban mo, kahit wala kang pakialam sa kalaban mo, kahit mapabago pa man yan kung kailangan mo hanapan ng butas yan kasi feeling ko bilang battle MC, yun yung trabaho mo So, trip ko rin yung yung Siopaw, pre. Angas, no? Putang ina, simple lang, sobrang simple lang nung sa Siopaw bars, pero para sa akin tumatak yun. Nasa ilalim yung papel mo sa liga. Saka sa Ender din, mas natripan ko yung Ender din siguro ni Pex na say cheese, hindi pa ako nagpipick. Pick na Apex, tas pick na Picture. Sobrang dikit na laban, pre. Hindi mo din masabing sobrang grabe yung lamang ni Apex kasi sa round 3. Sa feeling ko, yun nga. Huling bumanat din si Sir Gorio.
pa. So, small room pa. Mas, ano talaga sa technikalan sa tingin ko. Tingin ko lang naman. So, yun. Tingin ko, yung boto ko dito, 1, Pex. Yun yung malinaw. Sa round 2, Sergorio, napakalinaw din naman nun. Tapos round 3, para sa akin, Apex ng Gahibla. Flip top, unang versikulo 9. Isabuhay 2021 ang laban, Apex versus Goryong Talas, maging ace pang-best para sa kanilang pareho. Ang boto ng hurado, 3-2, advancing sa finals, magigay para kay Goryong Talas. Shoutouts kay... Deserve ni Sergorio, pre. Ang boto ng hurado, 3-2, advancing sa finals. Yung mukha ni Pex, pre. Tangin na, yan yung mga battle MC na ano, alam mo yun, sobrang competitive. Tangin na, ganyan dapat. Sa tingin ko lang. Magigay para kay Goryong Talas. Shoutouts kay... Ako bilang battle MC, pakiramdam ko kahit di ako ganun kalupit, no. Pero tangin na, pag usapang kompetisyon, putang ina nyo lahat. Hindi, parang ganun lang. So, ano ba? Inom lang tayo ng tubig kasi kailangan natin yun. Feeling ko ganun din si Pex, pre. Unlike dun sa, ano mas trip nyo? Yung mga MC bang ganito kalala yung tingin sa kompetisyon na parang siniseryoso, o yung mga battle MC na parang walang pakialam na basta na lang silang, putang ina, ano lang, battle lang, ano lang to, parang trip lang. Kasi feeling ko once na, yun nga, masyado kang gigil ka sa battle na parang gusto mo lagi manalo. Tingin ko doon yun din yung mga laban na makakapagbigay ka na maganda sa mga tao eh. Diba? Hindi ako masyadong sang-ayon doon sa pinaghahandaan kung sino lang yung gusto. Tulad ni sila Kwan. Pinaghahandaan kung sino lang gusto. Pero parang ganun. Anyways, yun tayo. Check tayo ng tagisan judge, pre. Judges. Binoto ko si Apex. First 2 rounds, Easily. di talaga para sa akin. Sa round 1, lumamang si Goryo. Sa presence, sa performance, dikit lang, pero sa presence para sa akin si Goryo. Pero sa material, sa concept, sa rhyme schemes, para sa akin si Apex. Rhyme schemes in Apex, doon din pala siya lumalamang, pre. Tapos overall material, para sa akin, mga punchlines, mas creative. Apex, pero congrats kay Goryo. Solid. Dikit lang. Actually, nahirapan ako. Isa ako sa mga judge na tagal nag-decide. Pero binoto ko sa laban si Goryo. Siguro yung round 2 saka round 3. Basta tripan ko lang ng Gahibla. Medyo nahirapan akong decide kasi may Round 2 sa round 3 si Bitrum. hinahanap ako sa performance nila na medyo nagkulang sila parehas. So, siguro naging mas natripan ko yung mga naging suntok ni Goryo sa round 3. Pero yung sa round 2, Apex yung round 1 para sa akin. Tapos yung round 2 sobrang dikit nun para sa akin. Pero tabla yun. Masasabi ko dikit Isa pa sa tingin ko siguro kay Pex yung dapa niya sa round 2. siya. Pero yung round 3 mas Talisod pala yun. kumbaga nalamangan nung round 3 ni Goryo yung posibleng round 2 ni Apex. Kaya binigay ko yung kay Pakalungkot mo dito, Bit. Goryo yung laban. Pero ang hirap mag-decide kasi may nahabol ako sa parehas. Pero ayun, dikit yun, tang ina. Yo, what's up mga nga pala? Round 1, binigay ko kay Goryong Talas yung kasi parang ang haba na naging pwede ni Apex sa bago maging malakas yung bandang dulo ng rounds niya. Tapos yung kay Goryong Talas, sinimulan niya ng ganong kadiin kung paano niya rin tinapos. At sa round 2 yun, binigay ko ulit kay Goryo dahil sa slip-ups ni Apex. Pero sa round 3, binigay ko kay Apex yun, 2-1. Nahirapan din ako i-judge kasi gusto ko rin talaga manalo si Apex dahil sa kwento niya yung kwento ng karir niya sana sa isang buwan. Alam niyo na yun. Yo, mas sa pita, isa ako sa bumoto kay Apex. Round 1 binigay ko sa kanya yun. May mga sobra siyang time pero lahat ng yung sobra niyang time binawas ko na sa round 2 niya kasi doon siya nag-joke kumbaga. Ini-round up ko na lang, doon ko na lang kinaltas lahat pero ayun na nga, round 2 nakuha ni Goryong Talas yun. Then round 3 binigay ko kay Apex kahit may mga sobra siyang oras pero sulit naman eh. Parang hinahanap niya lang yung magandang ender which is hindi naman nakuha niya naman yung magandang ender, ayun ang hindi nagawa ni Goryo ng last na yun. Para 2-1 para kay Apex. Rapinol Clothing, MC Clothing. Yun, C9. Masayang-masaya ako na nakuha ko dito sa judge na to. Siguro, i-ano ko na lang sa
Kung kayo na lang. Ayan na natin si C9. To, ibang ayun, ang lupit ng bakbakan namin. Sabi ko na nga ba, ibang ano to, ibang laban to. Parang pareha seryoso. Pero tingin ko naman binigay namin lahat para i-balance yung mga rounds namin. Paano ka naging hasa? Kung di ka nakakahiwa, dapat nung Agosto pa to, kaso bawal ang bulol kapag buwan ng wika. Goryo yung talas pero mapurol yung tabas ng dila. Actually tingin ko akin yung laban eh. Pero ayun, hindi ko naman masisisi rin yung ibang judge kung bakit binigay nila kay Goryo kasi nga lakas din ng pinakita niya. Yun. Sa tingin nyo ba sa Battle MC pag sinasabi niyang ano? Sige, tingin ko akin tong laban na to. Ako meron ako mga laban na tingin ko sa akin eh. Pero meron din akong laban na panalo ko tapos tingin ko hindi dapat ako yung nanalo. Parang ganun. So parang ano lang ba? Pambalanse ng ano, yin yang. Parang ganun. So hindi ko ano. Pero nakadepende naman siguro sa personalidad ng tao yun eh. No? Pero para sa akin, yun nga. Ano masasabi nyo sa ganun? Bugbugan nga kami. Actually, di ako mapaniwala na nalusutan ko siya kasi para sa akin marami akong slip-ups eh. Siguro lumamang lang ako sa punches. Tsaka yung punto. At the angles. Doon lang siguro. Masaragan ako sa'yo! Yun. So, angas no? Game, putangin na, anong game? Anyways, tingin ko hanggang doon na lang tayo pre. Tangin, nabot tayo isang oras dito. Maraming salamat sa mga tropa natin dito at shoutout sa inyo lahat at sana maging masaya tayo lahat at kung ako tatanungin nyo personal pre, trip ko din talagang nasa liga pa si Apex. Kaso hindi naman natin alam kung ano ba yung mga nangyayari talaga no. So kumbaga, para lang tayo dito mga fan na humuhula-hula lang kung tangin ano na kaya nangyayari sa pagitan ng mga motherfuckers, di ba? So, yun. Pero sa skill set ni Apex pre, sa lupit niya, tangin na, feeling, gusto ko pa din siyang, alam niyo, mapanood sa liga, kung sakali. Anyways, sa ako may chance, tangin na makalaban na rin pre. Yun lang, cut ko na to.